Hindi nakamamatay tulad ng mga totoong baril, delikado po ang mga pellet gun. Isang lalaki ang posibleng mabulag matapos siyang barilin ng pellet gun ng isang nakaalitan niya. Nakatutok si Ian Cruz, eksklusibo. Alas 11 ng umaga kanina, kumanan sa northbound ng EDSA mula sa White Plains si Mang Rolando. Sa puntong ito, isang humaharurot na itim na Honda Civic ang bumusina sa kanya. Di naman daw niya ito pinansin, pero ang tsuper daw ng kotse, ilang beses siyang inovertaken. Tuloy lang sa maneho si Rolando, pero bago ang Santolan flyover, sa tapat mismo ng Camp Crame, muli raw siyang hinintuan ng itim na kotse. Sabi ko, boss, anong problema? Sa halip na sumagot, meron siyang nilabas na baril eh. Pasabay putok. Tapos pag ganun ko, yung mata ko tinamaan, merong tumugo. Nakita pa ni Rolando sa loob ng minamanehong kotse ang bala ng pellet gun na tumama sa kanyang mata. Kahit nalalabo na ang paningin, nakarating sa traffic emergency station ng MMDA si Rolando para iulat ang insidente. Pero bigo ang mga otoridad na makita ang itim na Honda Civic. Baka sa ibang lugar lumiko yun. Kasi from Santolan to Timog, maraming way para daanan. Ayon sa tumingin doktor kay Rolando, nagkaroon ng gasgas ang kanyang cornea. Ayos pa raw ang kalagayan ng kanyang mata, pero kung di maagapan ng internal bleeding, baka worst case scenario, pwede siyang mabulag. Pero hindi, siyempre, babantayan naman natin para hindi siya mabulag talaga. Para naman maiwasan ng ating mata ang sudden impact, dapat magsuot ng salamin, shades o protective goggles kung nagdadrive. Ang mga bata, huwag na rin daw paglaruin ng mga baril-barilan na may balang pellet. Kasi dito si Rolando na magreklamo sa pulisya para papanugutin ng tsuper na bumaril sa kanya. Ian Cruz, naka-alerto, 24.